Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. First Timothy chapter 2 verses 1 to 4. Una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Praying for our nation. So ano bang magagawa nating mga believers today sa nangyayari sa ating bayan? Nakakalungkot po, no? We are so divided. Ang gulo-gulo po ng nagaganap po sa ating pamahalaan. Laganap ang kasamaan, laganap ang korupsyon, at ang mga leaders hindi nagkakasundo-sundo. At lumilikha tayo ng mas malaki pang problema, ika nga. At maging sa ating mga simbahan, nakakaapekto rin po ito. Nahahati po yung mga political opinions at nagtatalo-talo yung mga kapatiran sa kanila pong mga political stand. Nakakalungkot po yun sa halip na tayo ay ginagawa natin. Yung ipinagagawa sa atin ng Panginoon ay dahil lang sa politika, ay marami pang nag-aaway-away at nagtatalo-talo. Yun ba ang kagustuhan ng Diyos? Hindi po. Ano po? Ang gusto po ng Diyos ay tayong magkaisa as a nation, ano po, at manalangin. Kaya yan po ang payo ni Apostle Paul, ano po, dito po sa 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 4. Ano po? At ang kanyang advice sa ating mga believers sa mga panahong katulad nito, pray, manalangin. Siguro yung iba sa inyo sasabihin, parang kulang yan, pastor. Kailangan gumawa tayo ng something militant. Ano po? Ika nga mga militant action para mabago na yung nangyayari sa ating bayan. Actually, yan din po ang naisip ko nung hindi pa ako Christian. Kaya nakikisali rin ako noon sa mga rally. Ano po? At yung People's Power Revolution, ano po, ay nasa EDSA ako. So, akala ko yun ang solusyon, ano po. Pero alam niyo po, si Paul, ang advice po niya, manalangin tayo, mga believers. Ano po, kasi malaki po ang nagagawa ng panalangin. So, bakit ko po pinaniniwalaan yan? Kasi naniniwala ako ng pinakamakapangyarihang institusyon dito sa lupa ay ang simbahan. Tayo, ang body of Christ, mga believers. Naalala niyo po yung sinabi ng Panginoon kay Peter, sabi niya sa Matthew 16, verses 17 and 18. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. So hindi kayang talunin ng hell o ng Hades ang simbahan. Mas makapangyarihan ang simbahan. At sa verse 19, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Si Peter po ay tinutukoy dito as representative of the body of Christ. Tayo, mga believers, ano po, binibigay sa atin yung susi, yung kingdom of heaven. Sabi nga, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. Sa Tagalog po, kung ano daw po yung ipagbawal natin dito sa lupa, ipagbabawal sa langit. Ano po, sa English Bible po kasi ang ginamit na salita dyan, bound. Ano po, ibig sabihin, pwede nating igapos ito pong mga kapangyarihan na naririto sa lupa. Ano po, ang tinutukoy dyan, yung mga masasamang espiritu na naglipana po sa lupa. Ano po, kaya yung church may kapangyarihan siya. May kakayahan siyang mag-bind and loose sa pamamagitan po ng pananalangin. At pwede nyo pong gamitin yung authority na yan as a believer. Ano po, at malinaw po yan na tayong mga believers, meron tayong authority. Ano po, na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesus. Ngayon, isa pang dapat pakatandaan natin, ang totoo nating kalaban, ano po, ay tinutukoy doon sa Ephesians chapter 6 verse 12.
Ako kasi naniniwala po ako na behind every leader, meron pong mga espiritu, masasamang espiritu, sabihin na natin ano po, na nag-iimpluwensya sa kanilang buhay. Ano po? At maging sa mga bansa, no, may mga masasamang espiritu na nag-iimpluwensya sa isang bansa. Kaya isipin ninyo, sino kayang espiritu yung nakaka-impluwensya sa bansang Pilipinas, sa ating mga leaders. Ano po, kaya dapat talaga ipanalangin natin sila. Kasi sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. So makikita po ninyo, may mga powers, rulers of darkness na nagko-control sa mga nations of the world. Hindi lamang sa Pilipinas yan, maging sa ibang bansa, sa mga leaders. Ano po, kaya nga yung mga leaders natin ngayon yung iba napakasasama na talaga. Ano po ng pinagagagawa. At nakakalungkot po yun. Kasi meron pong impluensya silang tinatanggap mula dun sa mga masasamang espiritu na nagkukontrol sa kanilang buhay kasi hindi pa sila ligtas or born again. Kaya ipag-pray po natin yung mga tagapamuno ng ating pong bayan. Ano po, sama-sama na po yan from the president, ano po, down the line, ano po, hanggang sa mga senador, congressman, hanggang sa barangay level, sa local government, sama-sama na po yan. Sa military, ano po, even sa Supreme Court, marami po ang naiimpluwensyahan ng masamang espiritu. Kasi nasa mundo tayo ngayon na talagang si Satanas ay naghahari-harian. Ano po? At anong dapat nating gawin? Pray using the authority given to us po ng ating Panginoong Jesus. Pwede tayong mag-bind and loose. Ano po yun? Dapat ang church po marunong yan sa pananalangin. Ipagbawal natin, igapos natin yung mga masasamang espiritu. Ano po? Sabi sa Matthew chapter 12, verse 29, ang espiritu pwede yang i-bind or i-bound. Ano po? Pwede nyo yang gawin sa inyong buhay. Kung nahalata ninyo, may mga kumukontrol sa inyong health, sa inyong finances, sa buhay ng inyong loved ones, pwedeng mga spirit yan. No? I-bind nyo po. Ano po? Ikahapos ninyo. Pagbawalan nyo yung mga espiritong yan. Ano po? At hingin ninyo yung deliverance from the Lord. Ano po? At gawin nyo yan in Jesus' name. Ano po? Very powerful po yung binding and loosing. And pray for our leaders to be enlightened. Kailangan maliwanagan itong mga leaders natin kasi nga may nakaka-impluensya sa kanilang buhay Ano po? At sila ay ma-save, ma-born again. Yun lang ang only way para sila ay makaunawa ng totoo. Ano po? Kasi sabi sa Proverbs 14 verse 34, righteousness exalts a nation. Pag tinaglay ng mga leaders natin yung righteousness na galing sa Panginoong Jesus, pagpapalain po yung ating bayan. Yan ang solusyon po sa buhay ng tao. Dapat ma-save, ma-born again. Yun ang sinasabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 4. Ano po? At higit sa lahat, maniwala tayo. Ipag-pray natin na posible pa rin ano po na tayo makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Ako po naniniwala po ako na darating po tayo sa ganoong kalagayan ng Pilipinas. Ano po kaya sa panalangin natin, lagi nating itulog ang ating bayan. So tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, salamat sa mga katotohanan ito. At may pag-asa pa pala ang aming bayan. Kaya nililift up namin sa iyo ang aming mga leaders. Ikaw na po, Panginoon, ang kumilos sa kanilang buhay at naniniwala kami sa pamamagitan ng authority na ibinigay mo sa amin as believers, ginagapos namin at binagbabawalan namin ang mga masasamang espiritu na nakaka-impluwensya sa aming bayan. In Jesus' name. At naniniwala kami na ang bayang ito ay makakaranas ng katahimikan, kapayapaan, at tinatawag na pagiging makadiyos
at marangal na pamumuhay mararanasan namin as a nation. Salamat, Panginoon. This we pray in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.